Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dante. Sa 4 na taon naming magkarelasyon ni Tina, ay masasabi kong siya ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Sabi nga nila, kapag nahanap mo na ang taong bubuo sa iyo, wala nang dahilan para maghanap pa ng iba. Si Tina ang perpektong halimbawa ng babaeng maayos, mahinhin at may takot sa Diyos. Nakilala ko siya noong college pa lamang kami, isang simpleng babae na bihirang maglagay ng makeup, laging nakapalda sa klase at hindi mahilig gumimik tulad ng ibang kaibigan namin. Noong una ay hindi ko inakalang magugustuhan ko siya, lalo na't sanay akong makihalubilo sa mga outgoing at liberated na mga babae. Pero iba si Tina. Sa pagiging tahimik niya, sa mga matatalino niyang opinyon tuwing may debate sa klase, at sa paraan niyang tumawa na parang laging may lambing, doon ako unti-unting nahulog sa kanya. Madali akong napalapit kay Tina dahil sa aming pagkakaibigan. Nagkasundo kami sa maraming bagay, parehas kaming mahilig sa lumang OPM music, parehas naming gustong mag-travel sa mga hindi mataong lugar. At higit sa lahat, pareho naming pinapahalagahan ang pamilya. Hindi nagtagal ay naging kami na nga ni Tina, Papa Dudut. Matibay ang relasyon namin noon. Hindi kami madalas mag-away at kapag may hindi pagkakaunawaan ay mas pinipili naming pag-usapan ito ng maayos. Ngayon, matapos ang 4 na taon ng pagsasama namin, ay desidido na kami ng kasal. Totoo, nakaka-excite ang ideya ng pagpapakasal, ang pagbuo ng sariling pamilya, ang panghabang buhay na pagsasama. Pero may isang bahagi ng relasyon namin na nananatiling hindi ko pa lubusang nararanasan kasama siya. Ang pagiging sobrang intimate. Alam kong hindi ito madaling pag-usapan, lalo na sa mga katulad ko na lumaki sa isang kultura kung saan ay parang ipinagmamalaki ng iba ang kanilang sexual experiences. Pero iba ang relasyon ko kay Tina. Mula sa una pa lang ay naging malinaw na siya sa akin na hindi siya naniniwala sa premarital sex para sa kanya. Ang pagiging intimate ay isang bagay na dapat na ginagawa lamang ng mag-asawa. At dahil mahal ko siya, ay hindi ko ito kinontra. Sa halip ay mas pinili kong igalang ang desisyon niya. Wala akong balak pilitin siya at wala rin akong balak lokohin siya. Naiintindihan ko kung bakit niya ito ginagawa at mas lalo kong minahal ang prinsipyo niya. Pero bilang isang lalaki ay hindi ko rin maikakaila ang sarili kong pangangailangan. Kung minsan, mahirap, natural lang sa isang lalaki ang makaramdam ng pagnanasa. Lalo na kung kasama mo palagi ang taong mahal mo. May mga gabing magkasama kami ni Tina, pero hanggang yakap at halik lang ang kaya naming gawin. May pagkakataong gusto kong sumubok pa roon. Pero lagi akong humihinto dahil hindi lang libog ang dapat batayan ng pagmamahal ko sa kanya. Pero kahit papaano, para mailabas ko ang nararamdaman ko, ay natuto akong dumiskarte. Nanonood ako ng mga videos. Hindi para ikumpara si Tina sa ibang babae, kundi para kahit papaano mapawi ang init na nararamdaman ko. Maliban doon, ay natuto akong makinig sa mga kwento ng tropa. Mga usapang kalalakihan tungkol sa karanasan nila, sa kanilang mga girlfriends, mga sikreto kung paano nila napainit ang relasyon nila.
Sumasabay ako sa tawanan sa biro. Pero loob-loob ko, hindi ko alam kung makaka-relate pa ba ako. Ang sabi nila, ang relasyon ay hindi lang tungkol sa emosyonal na koneksyon, kundi pati na rin sa pisikal na aspeto. Pero para sa akin, ang relasyon namin ni Tina ay higit pa roon. Ang paghihintay ko sa kanya ay hindi isang sakripisyong pinagdudusahan ko, kundi isang pagpapatunay na handa akong maghintay. Gaano man ito katagal. Pero paano kung isang araw may dumating na tukso? Paano kung isang gabi hindi ko na kayanin ang pangungulila? Paano kung ang mismong paniniwala kong matibay ay unti-unting yumanig dahil sa sarili kong pagnanasa? Hindi ko pa alam ang sagot, pero ang sigurado ko lang ay mahal na mahal ko si Tina. At sa bawat gabi ng pagtitiis, pinapaalala ko sa sarili ko, kaya mo to, Dante. Para kay Tina, para sa inyo, maluwag ang gabi. Nang dalawin ko si Tina sa kanyang apartment. Maliit lang ang espasyo pero malinis at maayos. Walang kalat, walang gulo. Parang isang lugar na nagpapakita ng kanyang personality mismo. Mabango ang kwarto, may bahagyang samyo ng lavender mula sa diffuser na palagi niyang gamit. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta rito. Madalas kasi kaming magkita sa labas sa mga paborito naming kainan o sa bahay ng isa't isa kung may family gathering. Pero ngayong gabi, kami lang dalawa, Papa Dudut. Walang ibang ingay kundi ang mahihinang tunog ng instrumental na tugtog sa kanyang speaker. Walang ibang presensya kundi ang sa amin lang. Niyakap ko siya mula sa likod habang abala siya. Sa pag-aayos ng mga gamit sa lamesa, hinagod ko ng dahan-dahan ang kanyang braso. Pinadama ang init ng aking katawan sa kanya. Napangiti siya. Bahagyang isinandal ang ulo sa aking balikat. Lumipas ang ilang minuto at ang simpleng lambingan ay unti-unting nagbago. Hindi ko na namalayan kung paano ko siya dahan-dahang hinila palapit sa akin, kung paano ko naramdaman ang banayad na paghinga niya habang unti-unting nagdidikit ang aming mga labi. Isang halik, paunti-unting lumalalim, isang yakap, unti-unting humihigpit. Naramdaman kong tumigil siya saglit, para bang may saglit na pag-aalinlangan sa pagitan ng kanyang paghinga, pero hindi siya kumalas. Kaya pinagpatuloy ko ang marahan ngunit mariing paghagod ng kanyang likuran. Ang mainit na halik ay naging mas mapuso. Ang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng mas malaya. Ngunit sa isang iglap ay bigla niyang tinulak ang dibdib ko ng bahagya. Hindi malakas, hindi galit, pero sapat na upang gisingin ako sa realidad. Napapikit siya at tila nag-iipon ng lakas ng loob bago nagsalita. Tama na, Dante, agad akong umurong, bumuntong hininga at umiwas ng tingin. Alam ko na, eto na ang mangyayari, pero minsan ay hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Hindi naman ako galit, hindi rin ako naiinis, pero may bahagyang bigat sa loob ko na hindi ko maipaliwanag, hindi dahil sa pagkabitin, kundi sa muling paalala na may hangganan ang sa pagitan namin. Buwisit, mahinang bulong ko sa sarili ko habang tumagilid sa kama at tinakpan ang mukha ng mga palad ko. Maya-maya ay naramdaman kong hinaplos ni Tina ang aking braso. Hindi ko siya tinitingnan. Alam kong naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ko at hindi niya kailangang magsalita para ipaliwanag ang sarili niya. Sorry, mahina niyang sabi. Umiling ako.
at hinawakan ang kanyang kamay. Pinisil ng marahan. Wala kang dapat na hinga ng sorry, Tina. Pero sa totoo lang, ako ang may kasalanan. Ako ang dapat na humingi ng paumanhin. Nalimot ko rin ang sarili ko. Kahit pa sandali lang, alam ko naman kung saan nakatayo ang mga linya. Pero minsan, ang init ng sandali ang nagpapalimot. Hindi kami nagsalita. At nakatitig lang sa kisame sa isipan ko. Paulit-ulit ang parehong mga tanong. Hanggang kailan ako maghihintay? Gaano katagal ko pang pipigilan ang sarili ko? Hindi naman sa gusto kong pilitin si Tina, Papa Dudut. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Pero bilang isang tao, bilang isang lalaki, hindi ko rin maikakaila na mahirap minsan. Kahit na anong pagpapasensya ang gawin ko. Hindi ko maitatanggi ang likas na pangangailangan ng katawan ko. Matagal na naming napag-usapan ni Tina ang tungkol dito. Bago pa lang kami. Sinabi na niyang gusto niyang maghintay hanggang sa kasal. At noon pa man ay wala naman talaga akong problema doon. Naiintindihan ko ang prinsipyo niya at higit sa lahat ay mahalaga sa akin na irespeto ko siya. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang relasyon namin, mas nagiging mahirap ito para sa akin. Hindi sa ayaw kong maghintay, kundi dahil sa tuwing magkasama kami, ang pisikal na atraksyon ay nagiging mas mahirap pigilan. May mga pagkakataong gusto kong halikan siya ng mas matagal. Hawakan ng mas mahigpit, ipadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal, hindi lang sa mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagdidikit ng aking balat sa kanya. Ngunit alam kong may hangganan at yun ang laging bumabangga sa akin. Sa amin, pinili kong maghintay. Hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil mahal ko si Tina. Alam kong worth it siya. Alam kong darating ang araw na hindi ko na kailangang pigilan ang sarili ko. Na hindi ko na kailangang magpigil sa pagitan ng mga halik namin. Na hindi ko na kailangang umurong. Sa tuwing mararamdaman kong nawawalan ako ng kontrol. Pero sa ngayon, oo, ganoon kami. Isang pag-ibig na may pagpipigil. Isang pagmamahal na pinapangalagaan sa pamamagitan ng paghihintay. At kahit mahirap, kahit minsan ay masakit, alam kong para sa tamang tao, ang bawat saglit ng pagtitimpi ay sulit, Papa Dudut. Sa tuwing nagkikita kaming magkakaibigan, laging maingay, laging magulo. Para kaming hindi profesional, na may kanya-kanyang trabaho at responsibilidad sa buhay. Kapag nagkakasama-sama, balik agad sa dating gawain, walang seryosohan, puro asaran, at walang humpay na tawanan sa isang inuman. Sa paborito naming tambayan, nagtipon-tipon kami, sina Jake, Paul at Leo. Pareho kaming abala sa trabaho, kaya bibihira na rin ang ganitong pagkakataon. Pero kapag nagkakasama, para bang bumabalik kami sa mga panahong wala pang iniintinding mabibigat na problema. Pare, ilang buwan ka nawawala? Sinalubong ako ni Jake ng isang malakas na tapik sa balikat. Baka naman sinasakal ni Tina, natatawang sagot ko habang umupo sa tabi nila. Si Jake ang pinaka-wild sa aming grupo. Makulit, palabiro at may kakaibang hilig sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi naman siya masamang tao. Sa katunayan, matino siyang kaibigan. Pero kung may isang bagay na hindi niya kayang itago, iyon ay ang pagiging likas niyang mahilig sa exploration pagdating sa sex. Siya ang tipo ng taong palaging may bagong nadidiskubring lugar o serbisyo. Laging may kwento tungkol sa kung sino o ano.
ang bago niyang natikman. Habang tumatagal ang inuman, ay napunta na naman ang usapan sa paboritong topic ng tropa. Mga karanasan nila sa kama. Gagi mga bro, may bago akong nadiskubre, sabi ni Jake. Sabat spa, pero hindi ordinaryong spa. May extra sir. Free? Napatawa si Paul. Jake, ikaw talaga. Wala kang pinapalampas. Kailangan nating subukan to, dagdag ni Leo. Sabay tingin sa akin. Dante, huwag mong sabihin na hindi ka interesado. Alam kong curious ka rin. Umiling ako. Pinilit na huwag patulan ang asara nila. Alam kong ako na naman ang magiging punterya ng kanilang tukso. Hindi ako interesado. May kahinaan kong sagot. Pero alam kong hindi pa doon matatapos ang pang-aasar nila. Dante, seryoso? Sabi ni Jake. Hindi makapaniwala. Kahit minsan, hindi mo man lang naisip na sumubok. Pucha, 4 na taon. Kayo engaged ni Tina. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Ang pakiramdam, ramdam kong lahat sila ay nakatitig sa akin. Naghihintay ng reaksyon. Sanay na ako sa ganitong klase ng usapan. Hindi na bago sa akin ang kantsawan tungkol kay Tina, tungkol sa pagpipigil ko, tungkol sa prinsipyo ko. Respeto ko kay Tina pre, sagot ko. Iniwasang makisali pa sa usapan. Yun na nga pre, napatawa pa si Jake. Respeto sa kanya. Pero paano naman? Ang sarili mo? Hindi mo ba naiisip? Kahit na isang beses lang, hindi naman malalaman ni Tina. Ikaw lang, tayo lang, napailing ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila na hindi ito tungkol sa simpleng trip lang. Sa totoo lang, ay minsan ay napapaisip din ako. Hindi dahil sa gusto kong gawin, kundi dahil may bahagi ng utak ko na nagtataka. Ano nga bang meron doon? Ano ba yung sinasabi nilang hindi ko pa nararanasan? May kulang ba sa akin bilang lalaki? Dahil hindi ko pa yon natitikman. Pero sa tuwing dumarating ako sa ganitong pag-iisip, bumabalik sa isipan ko si Tina, ang ngiti niya, ang paraan ng paghawak niya. Sa kamay ko, ang mga pangarap naming binubuo. Paano ko magagawang ipagpalit ang respeto at pagmamahal ko sa kanya para lang sa isang tukso. Hindi ko kailanman kayang gawin yon, kaagad nagkibit balikat ako at iniwasang makipagtalo sa kanila, sa mata nila. Ay para akong isang lalaking nag-aaksaya ng pagkakataon. Isang lalaking masyadong pure, masyadong konserbatibo para sa panahon ngayon. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam. May mga bagay na hindi ko kayang isugal at isa na roon si Tina sa pagdaan ng araw. Lalo akong nasasanay sa rutang ito. Mula sa trabaho, diretso sa apartment ni Tina. Isa itong tahimik na lugar, malayo sa ingay ng syudad. At higit sa lahat, ay dito ko nararamdaman ang pinakamatinding kapayapaan, ngunit ngayong gabi ay hindi kapayapaan ang nangingibabaw katulad ng dati. Nagsimula ang gabi namin sa kwentuhan at lambingan sa mga unang pagkakataon. Sanay na akong bitbitin siya sa mga yakap na hindi kailangang mauwi sa kung saan. Pero ngayong gabi, ramdam kong may kakaiba. Habang yakap ko siya, naramdaman ko ang marahang paghaplos niya sa likod ko. Ang pagdampi ng kanyang labi sa liig ko. Hindi ito ang normal naming paglalambing. Ibang init ang dumaloy sa katawan ko. Isang bagay na matagal ko nang pilit na itinutuon sa iba, sa ibang paraan. Dahan-dahan, nagkalapit ang aming mga mukha. Ramdam ko ang bawat hininga niya. Ang init ng balat niyang
dumidikit sa akin. Isang halik ang nagumpisa ng lahat. Isang halik na sa unang beses ay hindi niya iniwasan. Isang halik na mas matagal, mas malalim at mas may kahulugan. Sa isip ko, ito na ba ang hinihintay ko? Gumapang ang halik ko. Pababa sa kanyang leeg, narinig ko ang mahinang paghinga niya, ang mahigpit na kapit ng kanyang mga kamay sa akin. Sinubukan kong basahin ang kanyang kilos. Hindi siya tumutulak palayo hanggang sa bigla siyang tumigil. Para bang isang malamig na tubig ang ibinuho sa akin. Napaatras siya. Huminga ng malalim at inilibing ang muka sa kanyang mga palad. Sorry, mahina niyang bulong. Alam ko na. Na muli na namang naputo lang sandali. Napakurap ako at pilit na binabalik. Sa normal ang mabilis kong paghinga. Umatras ako ng bahagya at pilit na ginawang magaan ang mukha ko. Kahit na sa loob-loob ko ay para akong sinaksak ng paulit-ulit. Ako ang dapat na mag-sorry, sagot ko sa kanya. Pero ang totoo, hindi ko na alam kung ilang beses ko nang sinabi yon. Kaya naman sa halip na manatili pa at ipilit ang pagiging normal, nagpaalam akong aalis na. Hindi ko na hinayaang makita ni Tina ang pagkadismaya ko. Lumabas ako ng pinto, bitbit ang mabigat na pakiramdam. Papa Dudut, nagpunta ako sa bar kung saan madalas kong makita ang tropa. Hindi ko sana balak makipagkita sa kanila, pero pakiramdam ko mas mabuting may ibang kausap ako kesa malunod sa sarili kong pag-iisip. Nadatnang ko silang tatlo sa isang sulok ng bar, maingay na nagtatawanan. Ngunit nang makita ako ni Jake, agad niya akong tinapik sa balikat at umupo sa tabi ko. Parang may problema ka, Dante? Ano? Hindi ko alam. Kung paano ko ipapaliwanag, sa totoo lang, ay hindi ko alam. Kung gusto ko bang sabihin. Pero sa ilalim ng dim na ilaw ng bar, sa ingay ng musikang bumabalot sa paligid, ay parang bigla akong napagod. Napagod akong magpigil. Napagod akong palaging umuunawa. Hirap na ako, pare. Napatingin silang lahat sa akin. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ng detalyado. Kilala na nila ako. Sabi ko na natatawang sabi ni Jake. Pare, huwag ka nang magpakamartir. Lahat ng lalaki may pangangailangan. Hindi ka robot. Naggibit balikat ako, pero hindi ko siya matignan ng direkta. Hindi naman sa ganon, sagot ko. Kahit na alam kong hindi na ako kapani-paniwala. Gusto ko si Tina at walang kaso sa akin ang paghihintay. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung niloloko ko ba ang sarili ko. Ano ba kasi ang gusto mong gawin? Tanong ni Paul. Mas seryoso ngayon. Hindi ako nakasagot at gaya ng inaasahan ay muling pumasok sa eksena si Jake. Bro, simple lang yan, sabi niya. Para bang napak-normal lang ng bagay na yon. Hindi mo naman niloloko si Tina kung magpapalabas ka lang ng init sa ibang paraan. Wala namang attachment, walang emosyon. Minsan kailangan mo lang ilabas ang stress para hindi ka magmukhang kawawa. Napangiti sina Paul at Leo. Pero hindi ako sumabay. Jake, hindi naman ako ganon, sagot ko. Pero mahina. Wala namang masama kung itry mo, pare, sagot niya. Mas marahan na ngayon. Minsan kailangan mo lang ng paraan para hindi ka matalo ng sarili mong katawan. Nanatili akong tahimik. Kung dati, madali lang sa akin ang tumanggi. Pero ngayong gabi, habang iniisip ko ang paulit-ulit na pagkabitin, ang paulit-ulit kong sorry, hindi ko maiwasang pag-isipan ang sinasabi ni Jake. Hindi ako sumagot. Hindi rin ako tumanggi. At para sa unang pagkakataon, hindi ko alam
kung kaya ko pa bang panindigan ang sagot ko. Mula ng gabing yon, sa apartment ni Tina ay hindi na namin muling pinag-usapan ang nangyari. O mas tamang sabihin, ang hindi nangyari. Para bang may isang pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Isang bagay na pareho naming gustong iwasan. Naging maingat kami sa kilos namin. Papa Dudut. Ang mga yakap ay hindi na nagtatagal. Ang mga halik ay mas mabilis matapos. Wala nang sinasadyang paghaplos. Sa kamay, sa likod, sa braso, wala nang kahit na anong maaring magdala sa amin sa alanganing sitwasyon. Para bang pareho kaming natakot. At siguro, mas lalo akong natakot dahil sa kung paano ko ito naramdaman. Sa panlabas ay ayos lang kami at hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagpapakiramdaman. Pero sa loob-loob ko, unti-unting bumibigat ang nararamdaman ko. Para bang kahit gaano ko kagustong panatilihing buo ang respeto ko kay Tina, hindi ko maitatanggi na sa tuwing magkalapit kami, may bahagi ng sarili kong naghihintay ng isang bagay na hindi naman darating. Pare, huwag mo nang sabihin na hindi mo iniisip yung sinabi ko. Hindi ko alam kung paano nakikita ni Jake ang nasa isip ko. Pero sa tuwing magkikita kami, ay lagi niyang isinisiksik sa akin ang usapang yon. Nagkita kami sa isang maliit na inuman ng barkada sa apartment ni Leo. Isang simpleng salo-salo lang pagkatapos ng mahabang linggo. Pero kahit na may iba kaming pinag-uusapan, lagit-lagi bumabalik si Jake sa parehong punto. Pustahan tayo, niisip mo yon kahit isang beses. Dagdag pa niya at nakangisi. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad nakasagot. Iniisip ko nga ba? Sa totoo lang, oo. Mula nang banggitin niya yon, nagsimula akong ma-curious, hindi dahil sa gusto ko talagang gawin, pero dahil sa paulit-ulit na pag-aalok niya, sa paulit-ulit niyang pagsasabi na wala namang mawawala sa akin. At ngayong gabi, parang gusto ko nang aminin niyo ng malakas. Pinalaki ko ang mga balikat ko at umiling. Hindi para tumanggi, kundi para umiwas. Nag-iisip ka lang, sabi ni Jake. Bumulong ako. Pero may punto ka, pero isipin mo, one time lang. One time lang. Hindi ka naman mahuhulog. Katawan mo lang yon. May parte ng utak ko ang nagsasabi sa aking tumangi, pero may mas malakas na bahagi ng isip ko ang nagtatanong, ano nga ba ang mawawala kung isang beses lang? Sa sumunod na linggo ay maayos naman kami ni Tina, Papa Dudut. Hindi pa rin namin pinag-uusapan ang gabing yon. Pero bumalik kami sa dati, mga mahabang usapan, mga yakap, mga sandaling punong-puno ng pagmamahal. Pero kahit na anong gawin kong pag-focus sa kanya, bumabalik sa isipan ko ang sinabi ni Jake. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang gabi, nagkita ulit kami ng barkada. At sa pagkakataong iyon, ay pagod na akong makinig sa paulit-ulit na asaran ni Jake. Basta one time lang ha, sagot ko. Para na lang matapos ang usapan. Napangiti si Jake at para bang naabot niya ang matagal na niyang gustong makuha mula sa akin. Pre, yan ang sinasabi ko, sabi niya. Tapik sa balikat ko. Makikita mo, wala lang to, para lang siyang masahe. Pero may konting bonus. Gusto kong isipin na kaya kong umatras, na kaya kong baguhin ang isip ko. Kahit nasa huling saglit. Pero ng gabing yon, para bang wala nang babalikan. At hindi ko alam kung ano ang mas kinakatakutan ko. Ang tukso o ang katotohanang hindi na ako lumalaban dito.
Hindi ko alam kung paano ako napadpad dito. Nakatayo kami ni Jake sa harap ng isang gusali na hindi kapansin-pansin. Wala itong malalaking ilaw o mga palatandaang nagpapakita ng tunay nitong serbisyo mula sa labas. Mukhang ordinaryong paupahan ito. Isang lugar na mukhang payapa, tahimik at walang bahid ng kahit anong kabastusan. Pero alam kong iba ang nasa loob. Ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi sa balat ko. Pero mas malamig pa rin ang pawis na bumababa mula sa aking batok. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri ko. At hindi dahil sa lamig, kundi sa kaba. Relax ka lang, parang high school ka naman kung umasta, sabi ni Jake. Natatawa habang dinuduro ang balikat ko. Ganyan din ako dati pare, pero kita mo naman, buhay pa ako. At grabe, babalik at babalik ka rito. Hindi naman ako sigurado. Kung gusto ko talaga, pre, nandito ka na. Huwag ka nang umatras. Putol niya sa sinasabi ko. Hindi mo ito ikakamatay. Masahe lang to, pero may konting bonus. Muli siyang tumawa. Malakas at parang walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero ako, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy ito o baka naman hindi ko lang kayang tanggapin na gusto kong ipagpatuloy ito at bago pa ako makapag-decide kung tatakbo palayo o papasok kasama niya. Binuksan na ni Jake ang pinto at tinawag ako. Pre, tara na. Welcome sa bagong mundo. Sa isang iglap ay natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalakad papasok sa loob. Tinamaan agad ako ng amoy ng mabangong essential oils, halo ng lavender at peppermint. May marahang musika na tumutugtog sa paligid, parang tunog ng tubig na dumadaloy sa isang maliit na ilog. Tahimik, payapa, pero alam kong hindi ito. Isang ordinaryong spa. Sir, dito na po kayo. Papa Dudut. Isang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot ng manipis na uniforme. Bagay na bagay sa katawan niya. Maganda siya. Hindi bastusin. Hindi ring mukhang pilit. May ngiti siyang parang may ibig sabihin. At hindi ko alam kung gusto ko bang intindihin kung ano yon. Sinamahan niya ako sa isang maliit na kwarto. May malambot na kama. May manipis na kurtina na parang saglit lang. Maaring itago ang anumang sikreto. Humiga ako. Pilit na nagpakalma. Sinimulan na niya ang masahe. Marahan, malamig ang palad, pero unti-unting umiinit sa bawat dampi sa balat ko. Sa unang minuto, nakapikit lamang ako, pilit na tinatanggal ang anumang pag-aalinlangan sa utak ko. Pero nang bumaba ang kamay niya sa may balakan ko, ay doon ko naramdaman ang kilabot na hindi dulot ng lamig o kaba at bumulong siya. Malandi, malambing at may halong pang-akit. Doon ko na nalaman na wala nang atrasan nito. Hindi ko na alam kung paano nangyari. O baka naman, ayokong alamin kung paano. Ang alam ko lang, hindi ko kailanman inakala na magagawa ko ito. Na magkakaroon ako ng ganitong sandali kung saan ay tatanggalin ko ang lahat ng pinangako ko kay Tina kahit sa isang saglit lang. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado. Ako at na-enjoy ko ito. Nasa kabila ng kaba. Sa kabila ng alinlangan, sa kabila ng moralidad na pilit na humihila sa akin palayo, may parte sa akin na gustong bumalik at bumalik nga ako. Wala nang Jake na kasama. Wala nang kaibigang nagtutulak sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay ako na mismo ang nag-decide at sa puntong yon ay alam kong may nabasag na sa akin isang linya na kailanman
ay hindi ko na mabubuo ulit. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong bumalik dito. Ang dating pag-aalinlangan ay nawala na. Ang dating kaba ay unti-unting napalitan ng pananabik. At ang dating ako ay hindi ko na sigurado kung kilala ko pa siya. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kwartong ito ay alam ko na kung ano ang mangyayari. Alam ko na kung ano ang hinahanap ko. At alam kong dito ko lang yon matatagpuan. Miss na miss kita. Bulong ni Vera. Malandi? Hindi ko alam kung tunay niyang pangalan yon. Pero yon ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Napangisi ako habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kanya. Wala nang masyadong formalidad sa pagitan namin. Wala nang hiya. Wala nang pagkasiwa. Hindi na siya basta spa girl lang. At hindi na rin ako basta isang kliyente lang. Mabilis ang naging usapan namin kung dati ay siya ang gumagawa ng unang hakbang. Ngayon ay ako na. Ako na ang humihila sa kanya. Ako na ang nag-initiate. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero sa bawat paghawak niya sa akin, sa bawat haplos at bulong, pakiramdam ko ay hindi ko kayang pigilan ang sarili ko at hindi ko nga pinigilan. Mabilis na uminit ang sitwasyon. Mga balingkinitang daliri na dumadampi sa balat. Mga mahihinang ungol na halos pabulong lang. Mga matang puno ng pagnanasa sa loob ng kwartong ito. Ay hindi ako si Dante na may fiancé. Hindi ako si Dante na may mga pangako kay Tina sa loob ng kwartong ito. Ako lang si Dante at siya lang si Vera. Matapos ang bawal na sandali ay nakahiga na ako sa kama, humihingal at nakatingin sa kisame. Ang pakiramdam ng pagod at kasiyahan ay halo-halo na parang nilulunod ako sa isang dagat ng emosyon na hindi ko maintindihan. Habang nakadapa sa tabi ko si Vera, naramdaman kong dumukot siya sa bulsa ng pantalon ko na nakapatong sa tabi ng kama. Alam kong babalik ka, bulong niya. Kumunot ang noo ko. Hindi agad na gets ang ibig niyang sabihin. Napansin niya yon, kaya ngumiti siya. Saka nilagay ang kamay sa dibdib ko at hinimas yon ng pino. Nilagay ko na dyan, sabi niya sa akin. Dahan-dahan kong dinukot ang laman ng bulsa ko. Isang maliit na papel, nakatiklop at may nakasulat na numero. Napalunok ako. Alam ko ang ibig sabihin nito. Alam kong isang tawag lang, isang text lang, isang saglit lang. At muling mauulit ang nangyari. Kung gusto mo ng mas matagal na serbisyo, bumulong ulit si Vera. Ang boses niya ay parang awit na nakakahumaling. Alam mo na kung saan ako mahanap. Tumayo siya mula sa kama. Inayos ang dulo ng tuwalya niya at tinitigan ako ng mapanuksong ngiti. Ayusin mo na ang sarili mo, Dante. Dapat itinapon ko na ang papel. Dapat hindi ko kinuha. Pero sa halip ay nilagay ko sa wallet. Dapat hindi na ako bumalik. Pero sa halip ay bumalik ako. Paulit-ulit. Hindi ko na alam kung ilang beses. Hindi ko na rin maalala kung ilang beses akong umupo sa lounge ng spa na ito. Naghintay ng tawag sa pangalan ko. Naglakad papunta sa kwarto kung saan alam kong may mangyayaring bawal. Papadudot. Pero ang sigurado ko, hindi na ito isang beses lang. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na sa kwarto. Isang araw ay ni-text ko si Vera at sa unang pagkakataon ay hindi kami nagkita sa loob ng spa sa labas sa isang motel na ako mismo ang pumili. At doon ay napatunayan ko ang isang bagay sa kabila ng lahat. Sa kabila ng pag-aalinlangan,
sa kabila ng konsensya, mas nasatisfy niya ako kesa kahit sino paman. Hindi ko na yon inulit. Hindi dahil sa hindi ko gusto, kundi dahil hindi ko na alam kung paano pa ako titingin kay Tina sa mata nung una. Kaya ko pang ihiwalay ang sarili ko sa spa at sa buhay ko kasama si Tina. Pero nang lumabas kami ni Vera, parang nabura na ang linya. Kaya ko pang sabihin sa sarili ko na iba si Dante na pumapasok sa spa. Iba si Dante na kasama si Tina. Pero nang magsimula na kaming magkita sa labas, mas matagal, mas personal, mas totoo. Hindi ko na alam kung may natitira pa sa dating ako. Kaya kong magsinungaling kay Tina, pero hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. At sa unang pagkakataon ay tinanong ko ang sarili ko, Dante, anong ginagawa mo? Tahimik ang gabi. Sa apartment ni Tina, nakahiga ako sa sofa habang nakasandal siya sa akin. Wala akong ibang gustong gawin, kundi ang yakapin siya ng mahigpit at damhin ang init ng katawan niya. Hindi sa paraang marumi, kundi sa paraang nakakapanatag. Mahal ko si Tina. Hindi ko na kailangang itanong sa sarili ko kung totoo yon. Napapikit ako habang nilalaro ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ipagpalit ang mga sandaling ganito sa mainit na gabi kasama ang iba. Biglang tumunog ang cellphone ko. Sa una ay hindi ko pinansin, pero nang mag-vibrate na ito, napahawak ako sa bulsa ng pantalon ko at sinilip ang screen. Isang hindi pamilyar na numero, pero kilala ko ang boses na nasa kabilang linya. Dahan-dahan kong inalis ang bisig ni Tina at tumayo mula sa sofa. Lumakad papunta sa banyo at sinagot ang tawag. Hello? Bulong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Miss na kita. Agad na sagot ng boses. Sa kabilang linya, malambing at malandi. Si Vera, napapikit ako. Pinipigilan ang pagigting ng panga. Kailan tayo magkikita ulit? Tanong niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Puno ng panunukso. Namiss na kita. Lalo na ang init ng katawan mo. Napayukom ako ng kamao. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag? Madiing kong sagot. Kahit gusto ko siyang murahin. Buti na lang at sinagot mo ako. Sagot niya. Umahagik-hik pa. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako. Tiningnan ko ang pinto ng banyo at kinakabahan na baka may makarinig. Ako ang tatawag sa'yo, hindi ikaw. Bago pa siya makasagot, ay pinutol ko na ang tawag. Napatitig ako sa sarili ko sa salamin ng banyo at hindi ko gusto ang nakikita ko. Bakit ko pa hinahayaang mangyari ang ganito? Bakit hindi ko ito matigil? Huminga ako ng malalim bago bumalik sa sala. Pagbalik ko ay naabutan kong nakaupo si Tina sa sofa. Nakatitig sa akin. Walang imik. Pero hindi ko kailangang marinig ang tanong para malaman kung ano ang iniisip niya. Kaninong tawag yon? Diretso ang tanong niya. Walang galit sa boses niya. Pero ramdam ko ang bigat ng tanong. Napakagat ako sa labi. Wala babe, may nangungulit lang. Tahimik siya. At hindi ako tinantanan ng tingin. Bumibigat ang dibdib ko. Bakit ikaw lang? Ang tatawag sa kanya, parang may pumiga sa puso ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Tina, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Bakit? Hindi ba ako sapat? Putol niya. Ang boses niya ay mahina, pero matalim. Dahil ba hindi ko maibigay ang sarili ko sa iyo ngayon? Hindi ako makasagot. Nag-iwas ako ng tingin, pero alam kong wala na akong ligtas. Tama siya.
Alam kong kahit na anong idahilan ko ay hindi na niya ako papaniwalaan. At ang mas masakit ay wala akong matinong sagot sa kanya na maibibigay. Kaya nanatili akong tahimik. Hindi siya nagsalita. At alam kong hindi ko na kailangang paalisin. Alam kong kailangan ko nang umalis. At yon ang ginawa ko. Kinabukasan, binura ko ang numero ni Vera. At kinabukasan ay binala kong kalimutan ang lahat ng spa girls na nakilala ko. Kinabukasan ay pinangako kong iiwasan ko na ang tukso. At sa mga sumunod na linggo ay nagawa ko ngang bumawas sa pagpunta. Pero hindi ko ito matigil ng tuluyan. Walang araw na hindi ko iniisip ang init ng ibang babae. Walang gabing hindi ko inaalala ang mga nagawa ko. Nabawasan man, pero parang may hinahanap-hanap ang katawan ko. Parang may isang bisyo na hindi ko na basta mabitawan, at yon ang problema ko sa ngayon. Malapit na ang kasal namin ni Tina at hindi ko alam kung paano titigilan ang bisyo kong ito. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin ang lahat, pero alam kong kapag nalaman niya ang katotohanan, mawawala siya sa akin. At sa kabila ng lahat ng kasalanan ko, ay hindi ko kayang mawala si Tina. Pero habang palapit ng palapit ang kasal, ay palalim ng palalim ang guilt na bumabagabag sa akin. Kaya ngayon ay hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Papa Dudut, paano ko ititigil ito? Paano ko babaguhin ang sarili ko bago pa tuluyang mawala sa akin? Ang babaeng mahal ko, lubos na gumagalang Dante. Dante, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo sa ngayon, ang pagsisisi, ang pagkalito, at ang takot na mawala si Tina. Pero kailangan mong tanggapin na ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-amin sa sarili mo na nagkamali ka. Hindi mo matitigil ang bisyo kung hindi mo aaminin na ikaw mismo ang may kontrol sa sarili mong mga desisyon. Ang tukso ay laging naroon, pero nasa iyo kung paano mo ito lalabanan. Kung tunay mong mahal si Tina, hindi sapat ang basta pagbawas sa maling gawain. Dapat mo itong tuluyang itigil. Hindi mo rin kailangang harapin ito ng mag-isa. Kung hindi mo kayang aminin kay Tina, humanap ka ng paraan upang baguhin ang sarili mo nang hindi na lumilingon pa sa nakaraan. Maghanap ng suporta, ilayo ang sarili sa anumang maaaring bumalik sa dati mong bisyo, at higit sa lahat ay tanungin mo ang sarili mo kung anong klase ng lalaki ang gusto mong maging asawa niya. Kung hindi mo ito matitigil ngayon, paano mo masisiguro na hindi ito mauulit sa hinaharap? Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt. Gumawa ka ng paraan upang maging lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ni Tina.